Assemble ko tong sabitan ng damit namin na binili ni Hapon. Hi, hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Doon sa kabilang kwarto ay nasira na yung sabitan ng damit namin, kaya bumili po si Hapon ng bago. Kaya inassemble ko na para maayos at maisabit ko na po yung mga jamba. Ito nga po yung unang inayos ko. Balik kahapon inumpisahan ko na to, kaso nga lang hindi ako natapos. Kaya bandang tanghali po ay tinuloy ko na. Ako na nga po yung nag-assemble dito dahil wala po si Uncle nyong Hapon. May pasok po kasi siya sa trabaho, kaya ako na po yung gumawa. Kung napapansin nyo po mga auntie, yung suot ko pong damit ay napakaluwag. Ito pa kasi yung damit ko nung buntis po ako kay Kenshin. Kesa naman masayang, kaya sinusuot ko pa. Ito nga pala mga auntie, mahigit 100 kilos yung pwede niyang buhatin. Tignan natin. Ang galing! Ang galing! 100 kilos yung kaya niyang buhatin. Nasa 40 kilos lang ako mga auntie. Kayang-kaya tayo nitong ano na to. Wow, ang galing! O, diba? Hindi nasira. Ang galing! 100 kilos kasi yung kaya niyang buhatin or kaya niyang basta 100 kilos yung kaya niya. Etong sabitan na to. Ang galing. Ito naman po yung sunod kong i-assemble, kulay puti. Yung kanina nga pala na silver ay nasa 100 kilos po yung kaya niyang buhatin. Samantalang ito naman pong isa ay nasa mahigit 50 kilos. Bale, ito nga po palang dalawa ay magkaiba. Yung isa po kanina ay puro bakal. Samantalang ito pong ina-assemble ko ay meron pong mga plastic. Magkaiba nga rin po sila ng design. Ito naman po ay para siyang merong drawer. Samantalang yung bakal ay sabitan lang po talaga. Dito po sa dalawa na binili po ni Uncle yung Hapon, ang mas mahal po yung puro bakal. Nasa 100 kilos po kasi yung kaya niyang buhatin. Pero parehas lang naman po silang maganda. Habang nag-assemble nga po pala ako dito, ay tumawag po si Uncle yung Hapon. Pauwi na nga daw po siya dahil tapos na po yung trabaho niya. Samantalang ako naman po ay tapos na rin po mag-assemble. Mga bandang alas 3 naman po ng hapon ay dumating na po si Uncle yung Hapon. Maan nga muna kami dun sa bilihan ng mga mansanas, tapos dadaan po kami dun sa Hatake. Saglit lang po kami dito, bali dadaanan lang po namin yung mga tanim naming mga labanos. Bali nakakalungkot po mga auntie dahil yung mga tinanim po naming labanos dun sa bukid ay hindi po namin pwedeng harvestin. Dahil late po kami nakapagtanim, kaya hindi po namin yun mapapakinabangan. Pero okay lang po yun dahil babawi naman tayo ngayong taon. Agahan na po namin magtanim. Medyo nalungkot lang po ako mga auntie dahil dun sa bukid ay wala man lang kaming naibentang mga labanos. Tapos kung napanood nyo po yung dating mini vlog namin na kahit umuulan ay nagtatanim po kami ng labanos. Alam mga auntie, nakakapagod talaga. Pero ganun talaga, wala na po tayo magagawa. Bali, babawi na lang tayo sa susunod. Kanina nga po pala, pagkatapos namin dun sa bukid, ay dumiretso po kami sa supermarket para mag-grocery. Uwi po namin ng bahay, ay agad na rin po ako nagluto ng sabaw naming misoshiro. Samantalang si Kenshi naman po, ay nauna na pong kumain. Gutom na nga po tong bata, kaya kumain na siya ng nato. Si Kenshi nga po pala mga auntie, ay napakahilig po niyan sa nato. Ako naman dati, ilang taon muna ako dito sa Japan bago ko to nagustuhan. Pero ngayon po mga auntie, ay sarap na sarap ako sa nato. Napaka-healthy din naman kasi, kaya gustong-gusto po ng mga Japanese. Pagkatapos ko magluto ng sabaw, ay tinawag ko na po yung mga binan ko para makakain na. Samantalang eto naman po si Kenshin habang nagsiserve ako ay napakahigpit ng yakap. Parang ayaw na nga niya akong pakawalan mga auntie. Bale, hindi na nga pala kami magluluto dahil bumili po kanina si Uncle yung Hapon ng sashimi. Minasang itadakimasu. Tignan niyo po mga auntie si Kenshin habang kumakain ako ay nakadikit na naman. Alam niyo po kapag meron kayong anak na lalaki, matik talaga na sweet sila sa nanay. Hindi ko lang po alam sa iba no, pero yung anak ko mga auntie, grabe po sa sobrang sweet. Dahil sa sobrang sweet niya, minsan isang oras ko lang siyang hindi makasama, ay namimiss ko siya kaagad. Kaya habang bata pa siya, ay sinusulit ko talaga bawat oras, minuto, araw nakasama ko siya. Dahil minsan lang po sila maging bata, kaya sulitin na natin. Bago po ang lahat mga auntie sa mga taga Tokyo nga po pala na naghahanap ng massage at face massage, na meron pong foot spa, body scrub at manicure, pedicure. Pwede nyo pong i-visit ang Hibari Clinic sa Sumida. 4 minutes away lang po from Kanigafuchi Station. Sobrang ganda po ng mga treatments nila at sigurado pong marerelax kayo. At hindi lang po yan mga auntie dahil hiring din po ang Hibari Clinic. Pahabol ko lang po sa inyo mga auntie na yung hinahanap po nilang empleyado ay yung mga nakatira po dito sa Japan. So lang po, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara. Thank you Thank you for watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po.